Hello guys, what's up, and welcome back to my channel. Today is December 26. So yes, officially I am now starting my tour, and this time I am here in Avenue of Stars here in Hong Kong. So this is the first place that I have ever visited. Look at my background guys, ang ganda ng diba? So I'll be sharing with you in this vlog kung ano yung mga ginawa ko, and hopefully may makuha kayong mga insights. Okay? And sa likuran ko guys, merong mga malls siya ng bongga, diba? So papakita ko sa inyo kung ano yung gustuhan nyo dito and ano yung pwede nyong gawin. Avenue of Stars is a long stretch along dito sa bay ng Kowloon side ng Hong Kong. So nanggaling ako doon guys at naglakad ako. So maganda rin naman yung buildings guys, but of course mas maganda yung building kapag night time kasi makikita nyo yung mga iba't ibang kulay ng buildings guys. So it's good to be back here to visit again this side later mamayang gabi. And maraming tao dito, diba? So bongga dito guys. So let's try to get inside KL Musea. Tingnan natin kung anong meron sa mall na yan. At ito yung entrance niya guys. Ito yung KL11 Musea. So maraming mga brands dito na bonggang-bongga. May Omega, may Dior. Itong Dior, famous ito. May Saint Laurent, may Gucci, may Louis Vuitton at iba pang mga luxurious brands. Busy na sila guys sa kaka-picture ng Christmas tree na yan. But I cannot blame them kasi maganda nga siya. So ito, parang ito yung entry ng Dior. At marami pang iba dito na pwede mong gawin. So let us now go inside K11 Musea. Tingnan natin kung anong itsura niya guys. But of course, feeling ko lang maganda siya. So ito yung makikita niyo pagpasok niyo guys. Bubungad talaga sa inyo ang nagagandahang mga brands at nagmamahalang mga brands. Saint Laurent, Chanel, meron din Chanel guys, Cartier. I'm not sure if I pronounce it right. Basta ito yung makikita niyo sa loob ng K11 Musea. At meron din mga brands na hindi ko alam na nag-exist pala. Pero social pa rin. May Versace para doon. Dito mag-dare og sulod guys kay maulawan at tanaw rata. So they also have a dining place here. Bongga. So may Versace dito, Jimmy Choo. Bongga. Ang ganda mag-picture dito guys. Guys, ito yung gumagawa ng sapatos na red yung ano niya sa paa niya. Diba? Bongga. So tingnan natin kung anong meron dito. So famous ito kasi yung sa paa is usually yung kulay ng kanilang mga sapatos. Ito na red siya. And guys, nandito na tayo sa ating next stop, which is Apple Store, Canton Road. I'm planning to buy an iPhone, but I think not this time since my iPhone 11 is still working. Tingnan na natin kung mas mura nga pa talaga. According sa kanila, mas mura talaga, but tingnan ko lang kung gaano kamura. So yan yung Apple Store guys dito sa Canton Road. Maraming Pilipino ang pumupunta dito para bumili ng iPhone. Diba? So bongga siya guys. I'm already here inside guys and I'm checking on the prices and legit mas mura nga dito compared sa Pilipinas. Yeah, I think the phones, especially the phones, you can save up to 8,000 pesos if you buy it here. So if you're planning to buy,
punta mo na kayo dito. So, tapos na akong mag-window shopping sa Apple Store dito, guys. Good for Hong Kong, meron silang Apple Store. Kahit nga Manila, parang walang Apple Store. Ano lang, authorized lang na center na nagbebenta ng iPhone. So sad. Dito, in fact, sa Hong Kong, maraming Apple Store. Parang 3 yata. At marami ding mga authorized na mga reseller. So, yeah. I'm planning to buy iPhone 15 pero hindi na muna siguro kasi gipit sa budget. Meron naman but hindi ko siya priority, guys. So yeah, if you're planning to buy here, kailangan na talagang mag-travel at pumunta dito para makatipid kayo sa iPhone. So tipid-tipid muna kayo, save muna, at kapag nabuo niyo na ang pambayad niyo sa gusto niyong model, then dito niyo na bilhin. Mas mura talaga ng mga around 8,000 to 9,000 or probably 8,000 pesos. Diba? Ito yung presyo ng kanilang iPhone 15, guys. If you're planning to buy iPhone 15 na 128GB, ito yung presyo, 6899 HKD. Kapag ka naman 256GB, ito yung presyo niya, guys, 7699. If you're planning to buy iPhone Plus, iPhone 15 Plus, ito yung presyo niya kapag 128GB. Same siya sa 256GB. Ito naman ang presyo kapag 256GB. Ito is iPhone 15 Pro. At ang presyo niya ay ito, guys, 8599. At kapag 256GB naman, ito na yung presyo. And itong Pro Max, tignan natin yung presyo. If it's 256GB, ito yung presyo niya, 10,199 HKD. At kapag 512GB, ito yung presyo niya. Marami pa rin ang bumibili sa taas, no? So ito yung background dito, guys. Ang ganda ng cityscape dito sa Hong Kong. Like very modern. And of course, but of course very expensive siya, guys. Pili tayo ng isang soft ice cream. Soft ice cream. Process, guys. Thank you. Sarap naman, guys. So this is the $13 ice cream here in Hong Kong. So kung i-convert mo into peso, pesos. Unfortunately, inawakan ni Kuya ang phone. So hindi ko makakain ang phone, guys. By the way, papunta na ako ngayon ng Tsim Sha Tsui station ng train kasi sasakay na ako ng train papunta ng Rapid Tram. I might not be able to witness the sunset kasi kapag naghihintay pa ako ng sunset, baka matagalan ako. Tingnan lang natin, guys. Kasi usually yung sunset dito sa Hong Kong matagal, parang 7 PM pa yan pa. Nanay sa Pinas Nasig. Sarap. Hello, guys, sino na ito nakita ko? Tsim Sha Tsui food stalls. Hindi muna ako pupunta ng train station. Kakain muna ako dito. Ang daming tao dito, guys. So saan kaya masarap kumain? At punuan sila, guys. At ito na yung lunch ko, guys. I will not be eating rice kasi marami akong nakain kaninang umaga na rice. So ito yung ambience ng pinagkainan ko. Merong flight egg dito, guys.
noodles na is parang noodles ng King Chow. Tingnan natin kung masarap siya. Buti na lang marunong na ako magamit ng chopsticks. On top of that, may nilagay na fried na pork. Ito guys. Ewan ko kung paano ko ito pakainin. Fairness guys, masarap. By the way, this cost 38 HKD. So mga around 280 pesos or 270 parang ganun. Natikman natin ito, pork. Ayan, recommends. Guys, ang pangalan pala ng pinagkainan ko is yun, High Hong Road Temporary Food Hawker Bazaar. So, ito yung makikita nyo dito guys. Mura lang siya sa halagang $38. Nabusog na ako at may sobra pa nga kasi hindi ko naubos ang noodles. So, our next stop is pumunta ng Peak Tram, and we can only do that by riding the red line, I think, from Tsim Sha Tsui going to the central station. Guys, nakita ko na ang entrance ng train station. Hindi na tayo maliligaw. This is my first time riding train here in Hong Kong, and maganda siya guys. So, parang dito tayo guys. At bababa tayo ng Admiralty. Okay, nandito na yung train natin.